Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sunod-sunod ang mga pangyayari, na parang ang daming mga nangyayari ngayon na mga events o mga awan natin kung sinasadya ito, plinano, na parang ang kampo ng oposisyon, lalo ng Pinklawan, parang ang daming events na nakaka-meeting o nagkikita sa kasi PBBM. Unang-una, ang pinakahuli yung nung isang araw lang o kahapon lang ba yun? Yung kinantahan ni Sharon Cuneta si PBBM. Yun, di ba? Nandun si Kiko Pangilinan. Tapos sabi ni Sharon Cuneta, "And sir, I have only one vice president there. My date tonight." Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. ang kanyang sinuportahan na vice president, ang kanyang asawa na si Kiko Pangilinan. Tapos biniro niya si PBBM. Mali po ang naging choice ninyo, no? Ang sinasabing mali yung naging choice nyo ay syempre ang choice niya sa vice president si Sara. Alam naman natin kung anong nangyari sa Uniteam. Parang binibiro ni Sharon si PBBM. Yun, laman ngayon ng mga yon. At nandun si Kiko sa activity na pangyayari na yon. Nung isang araw naman, si Risa Hontiveros naman ang nandun sa Malacanang. Si Risa Hontiveros naman ang nandun sa Malacanang. At ito sa Malacanang, nagkita naman sila ni PBBM. Actually, marami nag-react doon. Kahit nga si Trillanes sabi, "Bravo! Senadora Risa Hontiveros." Kumbaga, pero nandun si Senadora Risa tungkol sa yung advocacy ni Senadora Risa, yung pinag-usapan dun sa Malacanang. Kaya nandun siya. Pero ang nakikita dito, hindi na masyadong nag-aalangan ang mga oposisyon o ang Pinklawan, ang mga kasama sa Pinklawan, kapag may mga events or activities na nandun ang presidente. Nung nakaraan naman, si Bam Aquino. Si Bam Aquino, ay tungkol naman yan dun sa MOA signing. Memorandum of Agreement signing ng tungkol sa mga paggawa ng mga classrooms na kapakontrata na sa mga LGUs. Memorandum of Agreement. Ay si Senador Bam Aquino naman kasi talagang ang advocacy niya yung magawa ang mga backlog sa mga classrooms. Ayun yung pinirmahan doon yun yung pinirmahan doon sa Malacanang. Kaya nandun si Bam Aquino. Pero totoo naman yun, noong mga nakaraan, parang ang hirap ng mga leaders ng oposisyon at ng mga Pinklawan na magkaroon ng mga activities, events na nandun ang presidente at nandun din siya. Naaasiwa. Pero ngayon parang hindi na masyado. Parang nagiging normal na. Tapos sa isang araw naman, sa February 21, si Leni Robredo mismo. Magkikita sila ni PBBM sa mismong Naga City kung saan mayora si Leni Robredo. Kasi may isang event din yung launching nung programa, proyekto laban sa baha, kontrabaha. Ang Naga City yata ang napili sa isa sa mga pilot na areas tungkol sa mga programa kontrabaha. Kaya si PBBM mismo ang pupunta at naghahanda na ang Naga City sa pagdating ni PBBM. Si Leni Robredo mismo ay sasalubong at tatanggapin ang presidente. Kaya parang sunod-sunod itong mga events na ito, itong mga pangyayaring ito, na ang mga leader ng oposisyon at ang mga personahe ng Pinklawan ay kasama ang presidente sa mga events.
Parang sunod-sunod Hindi, napapansin lang natin. Pero kung nung dati nga, parang naaasiwa ang mga leader ng Pinklawa na siyempre, makasama si PBBM. Ay kalaban yan nung 2016, kalaban na yan ni Leni Robredo, Vice President. 2022, kalaban sa President. Kaya lang ngayon talaga, parang may common na kaaway Duterte. At lalo na't malapit na ang eleksyon sa 2028, pareho naman ang pagtingin, hindi kailangang isa lang ang kandidato na panlaban kontra kay Sara. Kaya lang ang tanong sino, tsaka paano? Paano pipiliin yan? Alam ng kampo ng Marcos, halimbawa si Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya, sinasabi niya, tinanong siya, tatakbo ka bang presidente? Ang sabi niya, pag-iisipan, posible yan. Pero sabi niya, kung may tatakbo, kailangan isa lang ang ilalaban kay Duterte, kay Sara Duterte. Ganon din ang mga leaders ng oposisyon, si Drilon, Ronald Llamas, si Trillanes, ang ano din nila, isa lang dapat ang panlaban. Pag nagpatakbo ang Marcos, nagpatakbo ang oposisyon o ang Pinklawan, tapos Sara Duterte, three-cornered fight, papabor kay Sara. Kaya, talaga ito. Pero, hindi pa naman napag-uusapan yan ng oposisyon. Sabi nga ni Senadora Laila, wala pa, hindi pa yan napag-uusapan. Kung paano yan pag-uusapan o kung ano bang mangyayari talaga, magkakaroon ba ng alyansa laban kay Sara, wala pa. Kaya lang, itong mga events lang na ito na nakikita natin, marami ang nai-excite sa mga nakikita na yan. Si Kiko at saka si PBBM magkasama, kinantahan pa ni Sharon Cunita, biniro pa si PBBM. Si Risa nung isang araw nasa Malacanang. Kahit nga si Trillanes nagsabi, bravo, Senadora Risa. Tapos si Bam Aquino nung nakaraang linggo naman. Tapos sa 21, si Leni naman. Parang nagiging madalas ang ganyang mga pangyayari. Anyway, yan mga kabunyog mga kabayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.